First ever watch gift ni wife. Lucky charm na relo pampataas ng benta. At relo na milestone gift sa sarili. Yan ang mga dapat nating abangan dito sa episode natin ng FMTP for July. Pero ano-ano kayong mga relong sumisimboliko sa mga important events na yan sa buhay ng mga senders natin. Pero bago tayo magpatuloy, panoorin nyo muna to para dun sa mga gustong sumali sa mga upcoming episodes natin itong monthly roundup. Panoorin nyo muna to. Yan, simple lang yung steps. Pag nagawa nyo yan, antayin yung confirmation na ipapadala namin pag natanggap na namin yung entries nyo. Tapos magsisend ulit kami ng confirmation pag nakaschedule na yung entries nyo. Sige, start na tayo sa entry number 1. Ito, nung nakita ko tong entry na to, medyo na-throwback ako eh. Parang nostalgic. Kasi ang pinadala niya is G-Shock Top Solar G6900. Kasi G-Shock yung kauna-unahang relo na binili ko galing sa sarili kong pera. Nung bata ako, siguro mga 6 years old ako, siyempre, nung mga panahon na naranasan ko din namang mamasko, G-Shock yung binili ko, tinago ko pa sa nanay ko kasi pagagalitan ako eh. Ito yung entry niya. Galing ito kay Mr. Dominic A, na isang artista ng IBC13. Biro lang. Isa siyang sales executive sa isang car dealership sa Makati. So ito yung pinadala niya, no? Napaka-iconic nitong relo na ito, especially yung G-Shock. Fully functional. Kahit pa sabihin mong ang materials niya is plastic o medyo light materials, no? Pero pag functionality ang pinag-uusapan, hindi magkukulang yung relo na to. Meron kang perpetual calendar, meron kang date, meron kang day indicators, so on and so forth. So medyo value for money itong relo na ito. Sabi niya dito, ito yung pinakaunang regalo na relo ni Mrs. sa akin. Wala siya masyadong message dito, no? Pero matanong ko lang, brother, ilang taon na tong relo na to? At by that time nung binili to, magkano yung presyo nito? Tapos ikaw ba, brother, ano ba yung first gift or yung first watch gift na binigay mo kay Mrs. kung meron? Tapos, are there any of your kids, kung may anak kayo, meron na bang nagpapakita ng interest sa wristwatch? Tapos kung ikaw bibigyan ng chance, ano naman yung wristwatch na ibibigay mo sa anak mo to introduce them in the world of wristwatch? Ayun lang. Salamat sa pagpapadala ng entry mo. Napakaganda ng entry mo. Napaka-symbolic. Especially, no, first gift ni Mrs. Sana yung first gift mo naman kay Mrs. yung ipadala mo na relo din. So we are thankful na sinare mo yung relo mo dito sa platform natin. Shout out na rin dun sa mga kids mo, no, tsaka dun sa family mo, tsaka dun sa car dealership nyo sa Makati. Shout out sa inyo dyan. Kung kilala niya si Dominic A, yan, shout out sa inyo. Yan. So bago tayo mag-proceed sa second entry natin, later on i-draw na natin yung mga winners natin dun sa previous episode. Kung natatandaan nyo, no, meron tayong pag-giveaways nun eh. Yung Bluetooth headphones, yung power bank, tsaka yung wristwatches. Ito yung entry number 2 natin. Padala naman siya ni Brian R. from Makati City. So, isa siyang sales executive din sa isang car dealership sa Makati. Ito, sinare niya sa City Motors Incorporated. Nung nakita ko yung entry na to, initially, for me, hindi siya casual. I see he has some intricate taste. He knows what watch brand can provide value for his money. Ang pinadala niya, most likely, ito Seiko Selection. SCV E051 yung model. So, ang caliber nito is 4R38. One of the most accurate calibers ng Seiko. Ito yung kanyang specification. Meron siyang 10 meters of water resistant, crystal mineral glass, of course, blue dial. Siyempre, knowing the technical aspect and knowing the materials na gamit sa pagbuo ng relo is a good indication that the watch is well crafted. Tsaka yun nga, pagka less reflective yung glass niya, means sapphire crystal yung ginamit.
So, itong kanyang story ng kanyang watch. Gift ni wife. Napansin ko, itong pangalawang entry, gift din ni wife, no? Ako-curious lang ako, ano ba yung philosophy ng mga wife? Bakit sila nagre-regalo ng relo sa asawa nila? Is that they know their husband that much? Or parang indication na pag oras na ng uwian, diretso uwi na, diretso bahay na, wag nang biglang liko, ano? Anyway, something that I was saying na din dito sa channel na to, no, I admire Seiko for being generous with the amount of offer that they gave yung customers nila dun sa mga watches nila. Yung klase ng material, yung build quality, craftsmanship, caliber accuracy, complications, all that stuff, while being reasonable in terms of pricing. Tapos okay din yung kanilang aftermarket value, no? Kasi I remember pagka nagbenta ka ng Seiko, if yung value niya is around 30,000, pag ni-resell mo siya, basta alaga lang, you could sell that same watch medyo close to that same price. Unlike ng ibang brand na pagka second hand na, medyo mababa na yung value. Ang isa pang kagandahan ng Seiko, madali yung maintenance niya eh. Pagka nagka-problema yung relo nyo, madali humanap ng technician na expert or at least knowledgeable dun sa makina ng Seiko. Kasi meron akong isang understated o hindi naman masyadong sikat na brand, Pinatingin ko sa isang expert technician, hindi daw siya familiar eh. I tried to look for second opinion din sa ibang technician dito sa Makati Square, as I remember. Hindi rin sila familiar eh. Ang advice sa akin, dalhin ko siya sa manufacturer mismo, doon ko ipadala. Unfortunately, Chinese brand kasi siya eh. I don't want to spend too much time para ipa-repair yun, I would rather buy another. Hindi naman expensive yung watch. So, yun lang. Take note. Yun ang kagandahan sa Seiko. Anyway, ang message niya for the channel tsaka dun sa ating audience. Sabi niya, avail na kayo ng promo namin sa Mitsubishi Makati. Saan ba tayo? May address ba kayo o contact number? I-share nyo nga. Teka, may ganansya ba tayo dito pag nakabenta? Magkano ba ang natin dyan? Anyway, thank you brother sa pagpapadala. And I appreciate you sharing your story and yung watch mo dito sa channel natin. Yun lang, thank you brother. Shout out dyan sa dealership nyo at saka shout out na rin sa family and sa wife. Sige, move naman tayo dito sa third entry. Pero bago tayo dumiretso dyan, mention ko lang yung previous episode natin yung tungkol dun sa first family wristwatches, yung Marcoses and the Dutertes wristwatches. Mention ko lang ito, honorable mention, yung relo ni Miss Imelda Marcos is itong 1:1 lang ata ito eh. Tapos parang nag-issue na lang ng copy, Ang tawag sa kanya ay Marcos 25th Silver Wedding Anniversary Watch. Ito yung specs niya, was issued on 1979. It was a Swiss-made watch with mechanical movement, hand-wound with no sweep second hand. Honorable mention din itong kay Mrs. Zimmerman or yung dating wife ni former President Duterte, Naka-Rolex date just naman siya. Tapos honorable mention din itong alam ko ito yung eldest ni former President Duterte, si Paolo Duterte. Naka-AP chronograph naman siya. So yan, some notable and amazing wristwatches from members of the first family. Sige, start tayo sa third entry. Ito naman, padala ni Miss Chini V from Mandaluyong City. She is a government employee. So, she requested to keep the name of the office confidential na lang, Pero definitely national level ito. And of course, familiar kayo dito. Anyway, ang kanyang entry ay itong Longines Hydro Conquest. Itong entry na ito, when I received her email, I was thrilled and inspired. Especially dun sa line na sinabi niya, Miss Chini, payagan mo lang akong i-mention ito, Gagayahin ko lang o may excerpt lang ako dun sa quotation ng email mo. At least gayahin mo kita, nagpaalam ako. Ang sabi ni Madam dito, time isn't just something that we keep, but something we make meaningful. O, diba? Anyway, bago ako tuluyang maging epal, ito yung message ni Miss Chini, basahin ko na lang. Hi, the time catcher.
I just wanted to share a little story close to my heart. Something about time, memory, and love. Years ago, I got my hands on a Longines Conquest watch. More than just its sleek design and precision, it quietly became part of my life. I wore it through quiet mornings, hectic work days, and unforgettable milestones. It was a reminder that time isn't just something we keep. It's something we make meaningful. That's why, when I thought of giving something special to my husband, I knew it had to be a Longines Conquest too. I chose a different model, one that suited his style and strength. It's a subtle nod to how we move through life together differently, but in sync. Now, we each carry a piece of the same legacy on our wrists. 2 watches, 2 stories, and 1 journey. Time may tick on, but with this, we hold on to what truly matters. Hope you can feature this in your FMTP. Warmly, Chini V. Nakita nyo naman, ano? Right off the bat, to me, this is parang an internal vow ni Miss Chini dun sa kanyang husband, ano? Pangalawa, my question is, dun kay Sir Husband, how to do you po, brother? Tapos may pumasok na message sa akin dito eh. Ito, basahin ko lang ha. Ma'am Chini, meron ba kayong single younger sister na pareho niya ng outlook? Hindi, kidding aside. Wala nang, joke lang yun. To me naman, my personal take is, I love how Miss Chini shows her deeper appreciation dun sa kanilang relationship ni Mr. And of course, deeper understanding about the essence of a person's legacy. Another notable aspect din sa akin is, to me, yung pagpili niya dun sa brand na Longines. To me, it indicates Miss Chini is one of those few females na watch connoisseur. Kasi to me personally, the brand isn't a go-to for casuals, Hindi naman ito typically na entry level na pag nakaalam ka sa relo. Hindi naman Longines kagad ang i-consider mo di ba? You would choose for a more popular brand. But if you are a bit deeper into the hobby or nasa stage na kayo ng pagiging collector, Longines is one of those watch brand with rich heritage. Kasi syempre, para dun sa mga nakakaalam, Longines is already around 193 years in the industry. And to me, Miss Chini as a wife, I know her love transcends far beyond 193 years. No doubt about it. Anyway, thank you for sharing your timepiece, Miss Chini. But for me, the actual flex here is your story. Shoutout dun pala sa mga office mate, madam, ayan, baka kilala nyo si Miss Chini V, Shoutout dun sa mga office mates niya dyan. So, syempre, sa lahat ng management and staff dyan sa government office. And of course, shoutout na rin kay Sir, I know, Sir, you know how much blessed you are with your wife. And of course, to you both, I would like to extend my personal gratitude in sharing your stories dito sa ating channel. I hope more years to come sa inyong relationship. God bless. At yan yung 3 entries natin para dito sa episode natin ng July monthly roundup. Sana naka-inspire sa inyo or parang na-motivate kayo dun sa mga stories nila or at least na-entertain kayo dun sa mga entries natin or nakakuha kayo ng idea kung ano yung pwede nyong iregalo dun sa special someone nyo if ever na dumating kayo sa stage ng buhay nyo ng mga ganun. Sige, hanggang dyan na lang muna, pero bago natin tapusin yung episode quick raffle and i-draw lang natin yung mga nanalo natin ng giveaways dun sa previous episode natin ng roundup. Sige, konti lang naman to, so most likely, lahat naman ito may makapanalo ng premyo. I-check nyo muna tong mga pangalan nyo kung nandito kayo. Unahin lang natin i-draw yung para sa power bank muna. Palagay ko, hindi na natin i-raffle to kasi 3 power bank lang naman yun, 3 lang naman yung nakapili o yung pumili ng power bank as their price. So, ito na yung mga pangalan na bibigyan natin ng power bank. Sige, tapos i-draw naman natin itong for Bluetooth, Ayan, nanalo kayo ng Bluetooth earphone. Tapos ito yung medyo marami, para dun sa wristwatch. Sige, i-draw natin isa-isa. 3 lang naman ito, Pili tayo ng 3 winner. Ito ang first winner natin. Ayan, congratulations. Sige, next winner natin. Alright, congratulations. Last winner.
Yes, congratulations sa'yo. So, ito yung mga nanalo natin, no? Ng power bank, Bluetooth earphones, at yung 3 winners natin ng wristwatch. Yan, congratulations sa inyo, ha. Mag-send kayo ng email o kaya mag-comment kayo. Pag-usapan natin kung paano ko ipadadala yung prizes nyo. And hopefully, sa susunod, magpadala din kayo ng entries. Yan, ipopost ko din naman, o magpo-post ako dito sa channel para in case hindi nyo pa napapanood yung episode, makita nyo sa post na nanalo kayo ng giveaways. So, hanggang dyan lang muna, no? Salamat sa panonood hanggang sa bahaging ito ng video. Subukan nyo rin panoorin yung iba nating contents. Meron tayong watch exploration, meron tayong wristwatches ng mga famous personalities, at abangan nyo yung paparating nating FMTP episode for August. May mga surprises at mga wristwatches na ikaw gugulat. So, yun lang ulit. Salamat sa panonood. God bless us all and Keep watching. keep watching.